ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap ibalik ang pagmamahal na nawala. Hindi mo mapipilit ang sarili mo na bumalik sa dating kayo kung may lamat na ang relasyon. Ikaw kabarangay, kaya mo bang magmahal muli ng taong pinakawalan mo na dati? Dear Papa Dudut, gaano ba kahirap ang maiwanan? Madudurog ka na ba talaga o makakabangon ka pa? Ako nga pala si Ina, 35 years old at gusto ko lamang i-share sa inyo kung paano ako naging broken sa pag-iwan ng boyfriend kong si Brian. Hindi ko pwedeng makalimutan ang araw na iniwan niya ako. Ikaw ba naman ang i-break sa mismong birthday mo? Sino makakalimot noon, hindi ba? Tanda ko pa, ang happy pa naman naming dalawa sa selebrasyon namin ng birthday ko. At habang nasa kalagitnaan kami ng date na yon ay bigla ay nakaka-feel ako ng tensyon sa kanya. Hanggang sa hindi na siya kumikibo at parang barisana. Sinubukan kong huwag masyadong i-overthink yon. Pero ang hirap. Iba na ang kutob ko noon kaya pagka uwi namin ng bahay ay doon ko na siya kinumpronta, Papa Dudut. Brian? Ayos ka lang ba? Oo. Sure ba? Kasi kanina ka pa walang ibig sa resto. Ayos lang, may iniisip lang kasi ako. Pwede mong sabihin ngayon para mabawasan na kung ano man yan. Saka na siguro, birthday mo ngayon eh. Dapat happy lang tayo. Eh paano ako magiging happy kung nakikita kitang ganyan? Saka kanina ka pa nga dun sa resto, ang tahimik mo. Halos ayaw mo nga akong imikin eh. Tapos hindi ka nakikanta ng happy birthday nung inabot yung cake sa akin. Sorry kung naapektuhan yung mood mo. Kaya nga para hindi na lumala, sabihin mo na. Sa ibang araw na lang, Ina. Pagod na rin kasi ako. Brian. Kulit mo naman eh. O tapos bigla kang magagalit dyan. Concerned lang naman ako sa'yo eh. Dapat nga hindi kita pinoproblema ngayon kasi araw ko to. Yun naman pala, ideyaan mo ko. Ngayon pa. Kung kailan umiinit na yung dugo ko. Eh para saan pat galit na ako? Sabihin mo na lang para ma-validate na lang itong nararamdaman kong inis. Okay. Mukhang gusto mong mainis lalo eh. Sige, pagbibigyan kita, Ina. Ayoko na. Break na tayo. Ano? Mag-break na tayo. Ano, bingi ka ba? Narinig ko. Hindi ako bingi. Gusto ko lang malaman kung bakit ka biglang nakikipag-break. Kasi ayoko na. Matagal ko na pinag-iisipan to, di lang ako makahanap ng tiyempo. At nakatsyempo ka sa birthday ko? Iba ka rin pala. Ikaw tong mamilit na sabihin ko ano yung nararamdaman ko eh. Hindi ko naman alam na makikipaghiwalay ka sa akin. Well, salamat sa surprise mo ah. Ayoko makipag-away sa'yo dahil birthday mo ngayon. Ayaw mo makipag-away pero makipag-break gusto mo. Bakit hindi ko naman ginusto to, Ina? Kailan pa? Ang alin? Kailan mo pa naisip na hiwalayan ako ha? Kailan mo pa naramdaman na ayaw mo na? Isang linggo after ng engagement natin. Ano? Halos 4 na buwan na tayong engaged, Brian. Pinatagal mo talaga bago mo sabihin? Nakakahiya kasi eh. Matapos mo kung ayaing magpakasal. Tapos, kaya ba ayaw mo munang ipagsabi sa mga kakilala natin na engaged na tayo, ha? Kasi nagdadalawang isip na ako nun. Hindi. Nabibigla ka lang. Alam kong di naman sure tong pakikipag-break mo eh. Kaya mabuti pa itulog muna natin to. Tsaka... Hindi, alam mo, sinabi ko naman na sa'yo, di ba? Ayoko na. 4 months ko na tong pinag-isipan. Ayoko na talaga. Huwag na natin ipilit to. Hindi na ako masaya sa'yo. I'm sorry. Isa pang pasabog para sa inyo.
Engaged na kami noon kaya mas lalo akong nabigla dahil sa pakikipaghiwalay niya. At ang napakasakit na nangyari ay na-realize niyang ayaw na pala niya sa akin pagkatapos ng engagement namin. Bakit hindi ko man lang yung naramdaman, Papa Dudut? Pero kasi hindi pa siya nanlamig noon sa akin kaya siguro ay wala akong nahalata. Durog na durog ako noon, iniwan na nga ako sa mismong birthday ko, nalaman ko pang hindi niya ako mahal noon pa man. Doble-dobleng rejection yon sa akin bilang isang babae, ang sakit noon sa pride namin. Noong gabing yon ay umalis na rin si Brian at mula noon ay nilunod ko na ang sarili ko sa alak. At habang nasa gitna ako ng pag-move on ko, andun si Carlos na umalalay at umunawa sa akin. Si Carlos ang isa sa mga malalapit kong kaibigan at katrabaho. Carlos! Carlos! Andiyan ka ba sa loob? Carlos! Buksan mo to, dali! Ina, gabi na. Bakit ka nandito? Makikibanyo lang sana, saka magsusumbong. Pwede ba? Ay, ikaw talaga, lasing ka na naman. Bakit parang naninibago ka pa? O ano na? Papapasukin mo ba ako? Mamimilit pa ako. Oh, sige na, dali na. Pasok na. Thank you. Teka, ipagtitimpla kita ng kape para bumaba na yung kalasingan mo. Ayoko. Sinadya ko ang maglasing tapos gusto mo namang magpababa ako ng amats. Parang tanga to. Ano ka ba kailangan mong magpawala ng amats? May pasok ka pa bukas. Absent na lang ako bukas. Sick leave. Ganun. Puro ka na lang absent, Ini. Mare-red flag ka na talaga sa boss natin yan. Kung meron mang red flag sa sitwasyon na to, walang iba kundi yung... Oo. Yung ex mo, si Brian. Oo, alam ko na yan. Talaga? Alam mo? Kasi isang buwan mo lang namang pinagduduldulan na mas mapula pa sa siling labuyo yung pagka-red flag nung ex mo. Talaga naman ah. Ay, Favorite ko pa naman yung red. Pero mula nung sinampulan ako niyang si Brian ang pagiging red flag niya ha. Aba, mas okay pala yung kulay blue. ay nako. Oh, ano nakakatawa doon ha? Napansin ko kasi mas maganda yung humor mo kapag lasing ka. Ay kung ganon, dapat na ba akong maglasing araw-araw? Uy, hindi, wag ganun. Wag kang masanay sa alak, hindi bagay sa'yo yun. Anong mas bagay sa akin? Masaktan tapos shut up na lang? Unfair yun ha? Basta, itiko mo lang ang bibig mo dyan sa alak na yan. Kung kailangan mong masaktan ngayon dahil sa nangyari sa inyo ni Brian, sige, okay lang din. Tao ka lang naman. Kailangan mo yan para makapag-let go ka na. Naks naman sa mga advice. Parang DJ sa radyo ah. Oo na. Sige na. Humiga ka nga lang dyan sa sofa. Hintayin mo ako ha. Ipagtitimpla kita ng kape. Diyan ka lang. Ayoko ng kape. Ay, sige. Magsabaw ka na lang. Meron pa akong tinolang manok dun sa ref. Uy, Ina. Uy, bakit ka umiiyak? Ano bang nangyari? Uy, Paborito kasi ni Brian yung tinolang manok eh. Yung papaya, yung sahog ha. Hindi yung sayote. Ayaw niya ng sayote kasi nakakawala raw ng lasa ng sabaw yun. sige. Hindi ka na magtitinola ngayong gabi. Okay, magpiprito na lang ako ng manok para sa'yo. Gusto rin niya nakaprito na yung manok na ihalo sa tinola. Baka kahit sa paminta, maalala mo pa siya ha? Ikaw ha? May allergy din siya sa paminta. Nako, hindi ko na alam kung paano mo pa siya makakalimutan yan kung lahat na lang ng bagay sa paligid siya ang naaalala mo. Pero alam ko kung paano ko siya makakalimutan.
Oh, ayun naman pala eh. O sige, gawin mo na. Susuportahan kita kung ano man yan. Jowain mo ako. Kapag ginawa mo yon, doon ko pa lang siya siguradong makakalimutan. Hindi ko alam kung dala ba yun ng alak na humalo sa emosyon ko. Pero lumakas ang loob kong ayayin si Carlos na jowain ako. Hindi naman siya nanliligaw in the first place. Pero kasi feeling ko safe ako noon sa kanya. At aminin na natin, syempre marupok ako noon. Hindi ko na rin alam ang mga nangyayari basta pinilit ko siyang jowain ako. Matagal ko nang katrabaho si Carlos. Ang chismis sa office namin ay matagal na rin niya akong gusto. Hindi nga lang magawang umamin dahil boyfriend ko pa noon si Brian. Panagin nakalalay sa akin si Carlos. Mas mabait ito at mas gwapo kesa kay Brian. Pero hindi ko talaga siya magustuhan, Papa Dudut. Mas pinili ko pa rin talaga ang toxic na si Brian. Kaya sabi ko tama na ang attraction ko sa red flag. Subukan ko naman ang sa green flag. Susubukan ko naman si Carlos for a change. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko na binawi ang proposal ko kay Carlos na maging karelasyon ko siya. Alam kong nararamdaman naman niyang rebound ko pa lang siya pero tinanggap niya. Doon ko napatunayan na mahal niya ako talaga kasi hinihintay niyang maging okay ako. Hindi siya napagod na iparamdam sa akin na makaka-move on pa rin ako. At baka nga balang araw ay mamahalin ko rin siya ng buo. Pero sa totoo lang ay wala pa ako sa punto na ready na ako na magmahal muli. Siguro ini-enjoy ko lang yung feeling na meron akong kasama kesa mapag-isa akong muli. Mas lalo ko lang kasing naaalala si Brian. Malaking tulong si Carlos para pantapal sa sakit na nararamdaman ko. At lubos ang pasasalamat ko sa kanya, Papa Dudut, dahil genuine ang pagtanggap niya sa katotohanan na yon. Oh, anong plano natin ngayon? Plano natin? Ikaw ba? Kasi uuwi ako agad ng bahay. Friday pa naman ngayon, iwas traffic lang. Plano mo lang umuwi ng bahay ngayong mansari natin? Oh no! Mansari ba natin ngayon? Happy mansari kahit pang-4 na beses mo na itong nakalimutan. Seryoso ba? Hala Carlos, sorry. Hindi ko sinasadya. Okay lang, ano ka ba? Sanay na ako. Parang nanunumbat ka naman eh. Uy, hindi ah. Naiintindihan naman kita. Kanina pa nga lang sa office, halos hindi mo na mahawakan yung cellphone mo dahil sa dami ng pinasang trabaho sa'yo ni Ma'am Rona. Oo nga eh. Ako yung sumalo ng mga trabaho ng mga nag-leave nating ka-work. Ay, Oo, kaya huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko. nahihiya na ako sa'yo. Hindi naman kasi to yung first time na nakalimot ako sa mansari natin. Mula nung naging tayo, mas naaalala ko pa yung due date ng bills ko kaysa sa mansari natin. Hayaan mo na. Nandito naman ako palagi para ipaalala sa'yo eh. Ako na lang ang kalendaryo mo. Bakit ba ang bait mo sa akin? O iniipon mo lang itong mga kasalanan ko sa'yo para minsanan ng singil balang araw? Uy, grabe ka naman. Ganyan ba ang tingin mo sa pagiging understanding ko, ha? Ngayon lang kasi ako nakakita ng lalaking katulad mo. Sobra yung pasensya mo. Tsaka sobra ka kung magmahal. Ah, sobra. Gusto mo ba bawasan ko na lang? Uy, hindi ah. Ang gusto ko, matumbasan yan. O yun naman pala eh. Ang sweet mo naman pala kahit palagi kang nakakalimot eh. Babawi ako sa'yo, promise. Ia-alarm ko na lagi yung cellphone ko tuwing mansari natin. Ay, huwag mo nang masyadong alalahanin yun. Buti pa kain na lang tayo. Kahit sa pinakamalapit lang na resto para ma-celebrate natin tong mansari natin, okay? Ayos lang naman sa akin kahit saan mo gusto. Pero yung traffic eh. Baka maipit ka pa uwi mamaya.
Alam ko naman kung gaano kahirap makasakay pauwi sa inyo. Ayos lang yun. Tumambay na lang kaya muna tayo sa mall. Kain tapos nood ng sine. Palipasin muna natin yung traffic. Oo, pwede rin. Saka sa day off na lang yung part 2 ng Mansari date natin. Okay lang ba? Naku, sa day off natin kailangan kong umuwi sa probinsya kasi birthday ni Lola, di ba? Oo nga pala. Sorry, ako naman tong nakalimot. Hindi bale, pagbalik mo na lang. Sabihan mo lang ako kapag kailangan mo na ng kadate. Ganito na lang. Sulitin natin yung Mansari natin ngayon. Kahit saan pa tayo mapadpad, okay lang. Pwede ring matulog na ako sa bahay mo. Di ba may naiwan pa naman akong damit dun? Yan nga ang gusto ko sanang i-offer sa'yo kung pwedeng sa bahay ka na lang matulog eh. Nahiya lang kasi ako. 4 na buwan na tayo, puro ka pa rin hiya dyan. Ganun na lang gawin natin, ha? Ako, excited na tuloy ako. Libre mo ako, ah. Kailan ba naman kita pinagbayad kahit pamasahe sa jeep? Grabe ka. Di bale, pagka uwi natin sa bahay mo, naku, bawing-bawi ka sa akin mamaya. Parang gusto ko ang tunog niya na. Noong moment na yon, na-realize ko na ang sarap mahalin ng isang Carlos. Handang maghintay para sa'yo. Handang magplano ng mga bagay para maiparamdam sa'yo na mahalaga ka. Sa isang iglap ay hindi na siya nagmukhang rebound sa akin. Sa isang iglap ay nakita ko na ang future na kasama ko siya. Ganon naman siguro talaga sa babae, nadadaan talaga sa effort. Doon ako nadali ni Carlos. Noong araw na yon ay hindi ko na nararamdaman yung pangungulila ko kay Brian. Mas nararamdaman ko na yung kagustuhan kong makasama siya ng hindi sa pilitan sa bawat araw. Ready na ako para kay Carlos pero minsan mapaglalaroan ka ng tadhana. Saglit! Saglit lang! Ay, sino ba tong oras na kumakatok pa? Brian? Kumusta ka na, Ina? Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang kumusta. Bakit kailangan pang pumunta ka rito? Sana chinat mo na lang ako. Blinak mo nga ako eh. Deserve. Bakit? Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi pa ba halata? Sorry. Masyado nang late yung sorry mo. Hindi na yung pwedeng tanggapin. Maasa lang naman ako na makakapag-usap ulit tayo. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Ina, mahal pa rin kita. Gutom ka lang eh. Alam mo mag-midnight snack ka muna. Seryoso ako. Haha! Nakakatawa. Seryoso ako. Ang kapal din naman. Hindi ka pa ba nakontento sa ginawa mo sa akin noon, ha? Gusto mo pang rumound to sa trauma? Nandito ako para ayusin yung relasyon natin. Hoy! Wala na tayong relasyon. Ipapaalala ko lang sa'yo, ha? Nakipaghiwalay ka sa akin noon. Naalag ba yung utak mo? Naputukan ka ba ng ugat, ha? Bilis mo makalimot, ha? Alam ko naman kung anong nagawa ko sa'yo noon. Ayun naman pala eh. Bakit ang kapal pa rin ng mukha mo para magpakita pa sa akin ngayon? Kasi hindi ako mapakali. Miss kita eh. Ang laki ng pagsisisi ko simula nung nagkahiwalay tayo. Alam kong mali yung ginawa ko. Hindi ko napag-isipan. Kaya nga nandito ako sa harapan mo ngayon. Maasa ako na sana pwede pa. Tagal kitang hinintay na bumalik. Ilang beses ako nagmakaawa nun sa'yo, di ba? Ilang beses mo rin akong tinanggihan. Ilang beses mo ako pinagmukhang kaawa-awa. Sorry. Lahat naman yun pinagsisihan ko eh. Magsisi ka talaga. Kasi alam mo, masaya na ako ngayon eh. Merong lalaking nagmamahal sa akin higit pa sa pagmamahal mo sa akin noon. Hindi niya ako pinapaiyak. Hindi gaya mo. Lahat ng magpapasaya sa akin ginagawa niya. Wala na ba talagang pag-asa, Ina? Ano ba sa tingin mo? Kasi kahit
kahit na sinasabi mo sa akin na meron ka ng iba, bakit naman parang ramdam ko pwede pa? Ayos ka rin, no? Ang lakas ng loob mo na isipin yan. O bakit? Hindi ba totoo? Oh, di ba sabihin mo sa akin na hindi mo na ako mahal? Doon pa lang ako mahal eh. Sige. Doon ko pa lang tatanggapin na wala na talaga to. Brian, umalis ka na. Ina, mahal mo pa rin ba ako? Ewan ko. Papa Dudut, hindi ko rin alam kung bakit umuo ako noong tinanong ako ni Brian kung mahal ko pa rin siya. Kasi akala ko wala na akong natitirang feelings para sa kanya. Ang akala ko ay na kay Carlos na ang lahat ng atensyon at pagmamahal ko. Pero nagkamali ata ako, Papa Dudut. Dahil noong nakita kong muli si Brian, parang may bumalik. Bumalik ang lahat ng masasayang memories namin, Papa Dudut. Biglang nawala ang malungkot na mga memories. Biglang parang nabura yung time na iniwan niya ako sa mismong araw ng birthday ko. Nakalimutan ko ang lahat ng yon noong nakaharap ko na ang lalaking pinakamamahal ko. Siguro kasi nami-miss ko na siya at grabe ang emosyon ko ng mga oras na yon. Siguro kasi ang tagal kong in denial na may feelings pa nga ako sa kanya para protektahan. Ang pride ko sa pag-iwan niya sa akin noong araw ng birthday ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakipagbalikan ako kay Brian habang kami pa ni Carlos. Nilihim muna namin yon, Papa Dudut. Sinabi ko na rin kay Brian ang totoo tungkol kay Carlos at naiintindihan niya. Kasalanan naman daw niya dahil iniwan niya ako. Ang sabi niya ay hihintayin niya na tapusin ko ang relasyon namin ni Carlos para maging free na ulit ako at kami na ipaalam sa lahat na nagkabalikan na kami. Nagstay sa bahay si Brian at palagi kaming magkasama. Nag-leave pa ako sa work para lamang magdamag ko siyang makasama. Kasi naman na-miss namin ang isa't isa at panay naman ang tawag at chat ni Carlos pero hindi ko siya nire-replyan. Kahit nung bumalik na ako sa trabaho ay iniiwasan ko na siya, Papa Dudut. Hanggang isang araw ay kinailangan ko nang sabihin sa kanya ang katotohanan. Ano ba kasing nangyayari? Carlos, kasi parang Sige, ano yung Ina? May kailangan ba ako malaman? you deserve better, Carlos. Alam ko na to. I'm sorry. Ayaw mo na ba talaga? Pinag-isipan ko naman to ng 2 linggo. Baka naman pwede mong isagad na ng 1 buwan yung pag-iisip mo. Baka naman magbago pa yung desisyon mo. I'm sorry, pero hindi na eh. Sigurado na akong ayoko na. Ina, ano bang nagawa ko? Ginawa mo na nga lahat eh. Ako na lang to may problema talaga. Ginawa ko na ang lahat pero bakit parang hindi pa rin ako sapat? Sabi ko nga sa'yo, ako na tong may problema. Hindi ko alam kung paano tatanggapin yung pagmamahal na binibigay mo sa akin. At ang unfair na magstay at kuha lang ng kuha pero alam ko sa sarili ko na hindi ko naman yun kayang suklian. Hindi naman ako humihingi ng sukli. Gusto ko lang talagang mahalin ka. Mapasaya ka. Pero hindi yun fair sa'yo, Carlos. Hindi ganun sa relasyon. Kailangan marunong din akong magsukli. Eh di subukan mo suklian. Yun na nga eh. Hindi ko talaga kaya. Pwede naman kasing utang muna. Saka ka na magbayad kapag meron na. I'm sorry, Carlos.
I'm sorry. Meron ka na bang iba? Ha? O may bumalik na iba? Bumalik na nga si Brian. Biglaan lang yun ha. Hindi ko naman siya hinanap. Siya tong kusang nagpakita sa akin. Pero pinagbigyan mo pa rin. I'm sorry, Carlos. Ang hirap na kasing kalimutan eh. Ang tagal din kasi namin nagsama. Naiintindihan ko. Okay lang. Kung hindi mo ako kayang patawarin, maiintindihan ko. Kahit magalit ka pa sa akin, tatanggapin ko yun. Hindi naman ako ganong klaseng tao. Alam mo yan. Pero may isang tanong lang sana ako. Sagutin mo lang to. Pakakawalan na kita. Ano yun? Minahal mo rin ba ako, Ina? I'm sorry, Carlos. I'm sorry. Hiyang-hiya ako sa pakikipaghiwalay kay Carlos at bigla ko naalala lahat ng effort niya para makabangon ako. Tapos dahil lamang binalikan ako ni Brian ay iniwan ko na siya bigla. Nakonsensya rin naman ako pero si Brian ang totoong mahal ko. Kaya pagkatapos noon ay pinaalala ko na lamang sa sarili ko na mas okay nang ganun kaysa lokohin ko ang sarili ko at ipilit ang relasyon namin ni Carlos. Sa pagdaan ng mga araw ay naging malaya na kaming sabihin sa lahat na nagkabalikan na kami ni Brian. Nag-propose muli siya sa akin at nangako siyang wala nang atrasan. Bago na nga ang engagement ring na inoffer niya sa akin. Mas mahal. Mas mahal kesa sa engagement ring namin noon. Pinost ko pa sa social media at nakapublic pa. Marami ang natuwa maliban sa isa. Si Raquel, ang nagpakilalang ex ni Brian. Teka, Ina. Walang sabunutan, ha? Ha? Bakit naman nabanggit mo yan? Alam mo naman tayong mga babae. Territorial tayo sa mga jowa natin. Kaya ang ending, kahit yung lalaki ang mali, tayong mga babae ang nagsasalpukan. Hindi ako ganun. Saka andito ako kasi gusto kong malaman yung totoo. Pag inunahan kita ng sabunot, edi wala akong closure tungkol sa inyo ni Brian, di ba? Salamat naman kung ganun. Sa totoo lang, in-overthink ko talaga yung message mo sa akin nung isang araw pa. Hindi ako mapakali. Nung una, sabi ko sa sarili ko, para sa peace of mind ko, hahayaan ko na lang. Total, ako naman na yung papakasalan niya eh. Pero ang hirap magkaroon ng peace of mind kung tuloy-tuloy naman tong mga tanong sa isip ko. Gets kita. Kaya, sige, magtanong ka lang. Ilatag mo at promise ko sa'yo, magiging honest ako. Iniwan ba ako ni Brian dahil sa'yo? Grabe yung tanong, ha? Masagot mo lang yan. Magiging madali na yung mga susunod. Hindi. Yun ang ma-assure ko sa'yo. Pero aaminin ko na pumasok ako sa buhay niya 1 buwan lang after niyong magkahiwalay. Nagkagusto na ako noon sa kanya, kaya ito, magagalit ka sa part na to. Ano naman yun? Nung nasa talking stage kami, ramdam ko na gusto niyang bumalik sa'yo, pero pinigilan ko siya. Kasi gusto ko na siya eh. Parang nagsisisi siya na iniwan ka niya, pero ang sabi ko, hayaan ka na niya. Oras na para sa new chapter ng buhay niya. Naniwala naman siya sa akin. Tinulungan ko siyang makamove on. Nagawa naman niya. Nanginginig ako ngayon, Raquel. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo.
I'm sorry, Ina. Yun ang totoo. Sabi ko naman sa'yo magiging honest ako, di ba? Raquel, durog na durog ako nun. Ilang beses ako nakikipagbalikan sa kanya pero hinarangan mo pala. Nagustuhan ko na kasi siya noon eh. Hindi ko na siya mapakawalan. Pero pinakawalan mo pa rin siya sa dulo. Okay, sa part na yan, gusto kong mag-explain. Bakit ka ba tumangging magpakasal sa kanya? Simple lang. Hindi pa ako handa. Akala ko ba mahal mo na siya? Pwede namang mahalin ng isang tao at hindi maging ready sa kasal. Ganun ang pakiramdam ko noon. Kaya nung nag-propose siya sa akin, tumanggi ako agad. Alam ko na pahiya siya kasi ginawa niya yun sa harapan ng mga kakilala namin. Kaya nakipaghiwalay din siya sa akin agad. Sinubukan ko siyang kausapin para ipaliwanag ang side ko pero wala, galit na siya eh. Kaya pala siya bumalik sa akin. Kasi tinanggihan mo na siya. Ang masakit ba? Yung ginamit niyang singsing para mag-propose sa'yo, nirecycle lang niya para mag-propose sa akin. Gusto kong paniwalaan lahat ng sinasabi ni Raquel kasi wala itong gatol. At tama ang timeline ng mga kwento niya sa akin. Pinakitaan pa niya ako ng proof na kung ano yung engagement ring na inoffer sa akin ni Brian, ay yun din ang inoffer niya kay Raquel. Pati na rin online conversation nilang dalawa ay ipinakita sa akin ni Raquel. Nabasa ko ang lahat kaya alam kong hindi siya nagsisinungaling. Hanggang ngayon ay hindi ko pa sinasabi kay Brian na alam ko na ang lahat. Nagpapanggap akong okay kahit sa totoo lang ay para akong pinapaso habang suot ng engagement ring na ibinigay niya sa akin. Hindi mawala sa isipan ko na una niyang binigay yon kay Raquel. Hindi ko talaga maiwasang i-overthink kaya lang siya bumalik sa akin kasi tinanggihan siya ni Raquel. Paraan niya yon para isalba ang ego niya mula sa rejection. Pero sa tuwing kasama ko naman siya, ramdam ko ang pagmamahal niya. As in, mas ramdam ko ang pagmamahal niya ngayon kesa noon. Mas nag-e-effort siya sa akin ngayon. Pero naguguluhan pa rin po ako dahil sa mga nalaman ko. May maipapayo po ba kayo? Salamat po sa pagbasa ng aking liham. Abangan ko po ang mga komento ng inyong mga tagapakinig. Ang inyong kapuso at kabarangay, Ina. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.